Ito pa nga, tingnan nyo, sa Indonesia, may post pa si Tulfo. The honorable members of the Senate House Representative was much see this. Ayan, mga kababayan. Ulitin ko si Mon Tulfo, nagbabala na. May babala na si Tulfo. Bakit? Pinus na ni Mon Tulfo ang nangyari sa Indonesia. Ang Senado at Kongreso, sabi niya, must watch this. Kasi bakit? Tuwang-tuwa sila sa sobrang yaman nila. Anong sunod? Sinunog ang Senado. Diba? Sinunog ang Senado. Ayan, tuwang-tuwa ang mga Kongreso, ang Senado ng Indonesia. Sinunog ng taong bayan ng Senado. Tuwang-tuwa sila sa pangungurakot nila. May pasayaw-sayaw pa sila. Sunogin yung Senado. Sana na kalbo ang Senado ngayon. Nagapulbo. Kita ninyo. Kaya ako po, nagre-remind lang. Mga kongresista at mga senador, kung kayang gawin ng Indonesia yan, kayang gawin ng Pilipinas yan. May kwento ako sa inyo mga kababayan. Ito may kwento ako sa inyo. Ganito yan, mga kababayan. Ganito, ikwento ko sa inyo. Una, alam nyo, sa Indonesia, mga kababayan, ay pagod na sila sa korupsyon sa kanilang bansa. Dati nakikinig lang sila, dati wiwilga-wilga lang sila. So sa sobrang korupsyon na, nabuisit na sila, niransak na nila yung mga bahay ng mga congressman at senador, pati mga justices. Kaya kung kayang gawin sa Indonesia yan, bakit hindi kayang gawin sa Pilipinas yan? Bakit? May kasabihan nga tayo. Ito kwento ko. Alam nyo ba, 4 na bansa nag-imbento ng robot. Ito 4 na bansa. Amerika, Russia, Japan, at North Korea. Amerika, Russia, Japan, North Korea. Ang robot sa Amerika, sa 1 minuto, makakahuli ng 5 ka magnanakaw. Ang robot sa Russia, nakakahuli sa 1 minuto 10 magnanakaw. Ang robot sa Japan, nakakahuli ng 15 magnanakaw sa 1 minuto lang. Pagdating sa North Korea, ang robot nila 1 minuto lang 50 ang nahuhuli. Pagdating sa Pilipinas, nawala ang robot. Diba? Kaya kung kayang gawin sa Indonesia yan, yung sugurin ang mga opisyalis, sunugin ang legislative. Sa Pilipinas pa kaya hindi? Naintindihan ninyo yung kwento ko? Sa Amerika, Russia, Japan at North Korea, sa Amerika, 1 minuto 5 magnanakaw ang nahuli ng robot. Sa Russia, 1 minuto 10 ang nahuhuli. Sa Japan, 1 minuto 15. Sa North Korea, 50 ka magnanakaw ang nahuhuli ng robot na imbento nila. Pagdating sa Pilipinas, airport pa lang, nawala na ang robot. Yeah? Kaya kung kayang gawin ng Indonesia yan, kayang gawin sa Pilipinas yan. Yung robot nga lang, hindi kayo makaimbento, pero yung robot yung nawawala Kita ninyo? Tama ba ako? Kung kayang gawin ng Indonesian people yan, kayang gawin ng Pilipinong people yan. Di ba? Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Isipin niyo yung mabuti. Amerika, Russia, Japan, North Korea, nakaimbento ng robot na manghuhuli ng magnanakaw. Pagdating sa Pilipinas, nawala yung robot. Ninakaw, robot ang nawala. Imbes na yung robot ang manghuli, yung robot ang nawala. Kung kayang gawin ng Pinoy yan, kaya din gawin yung nangyari sa Indonesia. Pakita natin mga kababayan. Anong nangyari sa Indonesia ngayon? Indonesia. Para malaman ninyo. Indonesia now. Search nyo lang sa TikTok. Malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga pantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga kita nyo? kutsara na hindi kilala ang tutong, at hangin yung singkutin ng gatas na nasa kahon, at
Sinunog nila yung legislative nila. Dapat gawin natin yan dito. Hindi tayo pinapakinggan eh. Di ba? Ano pang saysay ng impeachment ni Sara kung ang mga senador naman ang kumakampi sa kanya? Dapat ang sinasabing impeachment ay iligtas tayo ng impeachment kasi nakasaad sa konstitusyon at nilagay sa konstitusyon na ang impeachment ay para sa taong bayan. Pero ang salitang impeachment ay nandun kay Sara. Kita nyo? Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Wala kayong magawa. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya kayang gawin to. Kung mismo ang taong bayan na ang susugod, hindi niya kayang makontrol to. Kahit pa, hindi naman po pwede pagrakrakan niya to. Hindi naman pwede na pasabugin niya itong mga tao na to. Kasi masunod siya, mapareho siya kay Duterte sa crimes against humanity. Kahit mismo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya kaya itong kontrolin pag taong bayan na ang kikilos. Pag taong bayan na ang gagalaw. Kaya mga kababayan, paki-spread ng balitang ito. I-share ninyo ito sa mga kababayan ninyo. Kung ang Indonesia kayang gawin yan sa kanila, bakit hindi natin pwedeng gawin? Ito, wala kang gagamiting armas dito. Wala kang gagamiting gadget dito at hindi ka mag-trainee sa Operation Balikatan. Hindi ka makikipagsanib puwersa sa iba't ibang sandatahang lakas ng iba't ibang bansa. Tao ka lang, bit-bit ka lang doon ng bote, batuhin mo lang, bit-bit ka ng bato, ransakin mo lang, tapos. Pag hindi mo kaya ang korupsyon ng isang bansa, tayo na po ang kumilos. Nangyari naman to noon, pero pwede nating ulitin ngayon. Bakit nga ba? Ikaw ba naman binaboy ka na? Papayag ka ba? Nagkakautin-utin, nagkabilat-bilat ka sa kapagtatrabaho mo? Ang liit ng sahod mo, ang mahal ng bilihin, tas nanakawin lang ng mga kontraktor at mga politician? Gawin natin! Bakit hindi? Di ba? Ano niya? Kita ninyo? Ayan ang nangyari ngayon sa Indonesia. Look! What happened to Indonesia? Pagod na sila. Pagod na sila sa korupsyon, mga kababayan. Ganyan ang ginawa nila. Senado, Kongreso, sinunog nila. Baka nga sunod na sunugin nila nito yung White House na nila ano pa? Ayun kita ninyo. Pinagsasagasaan na. Ayun, nakitang sinagasaan. Bukbukin mo, sige. Ayun sinagasaan talaga yung tao. Kita mo? Yan ang nangyari ngayon. Bandung, Jakarta, Masakar, Malang, Surabaya, Simarang, ano pa? Lahat yan, mga kababayan. Iba-ibang yan, iba-ibang lugar yan. Sa atin dito, kumbaga, parang Luzon, Visayas, at Mindanao. Kita ninyo? Pati Indonesian president nila, nagsasalita na. Mewakili para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Nakikiusap na yung nila, House Speaker nila. Aspirasi murni dari masyarakat. Sir Danilo Hilo po. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik. Nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila dapat ganyan ang gawin natin. Sasama talaga ako. Makakuha lang ako ng isang rilong Richard Mille at bag na Birkin. Ay, nako, ibalot ko talaga sa silupin. Luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Kita ito nyo? ang Frontline News Abroad. Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinagtirayan ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Pinagpapalo at winasak nila yan. Tama ang kanyang mga gamit mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag, at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Ang mahal niyan. Hinooban din at tinagtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak
Binagsak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Sinunog din nila ang ilang government office, pati headquarters sa mga polis, hindi pinalagpas. Diba? Ang ilan naman may dalang watawat ng kilalang Japanese anime na One Piece na naging simbolo na ng protesta sa mga polisiya ng gobyerno sa bansa. Kita ninyo? Sa halos isang linggo ng mga riot, Pag ginawa ng Pilipinas yan, pag ginawa ng mga Pinoy yan, wala kayong magawa mga politiko. Walang kwenta yung mga magaganda ninyong private jet at mga magaganda ninyong mga sports car at luxury cars. Ako mismo, sisilaban ko talaga yan. Bakit? Hindi naman ako nagdadrive yan. Wala naman tayong susi. So bibit-bitin mo pa yan, dadalhin mo sa bahay mo, hindi naman tatakbo. Silaban mo na. Yeah? sa Indonesia, 8 na ang naitalang nasawi. Nag-umpisa yan ng tutulan ng mga estudyante at iba pang progresibong grupo ang 50 million rupiah o higit 170,000 pesos na house benefits kada buwan ng halos 6 na rang miyembro ng House of Representatives. 10 times na mas mataas yan sa minimum wage. Lumala pa ang protesta ng masagasaan at mapatay ng mga pulis ang isang delivery rider. Pinag-utos na ni Indonesian President Prabowo Subianto na tanggalin ang ilang allowance at pribilehyo ng mga kongresista. Pinahigpitan din niya ang paghuli sa mga nagpoprotesta. Sa Naku, ngayon, may hindi higit mo 3,000 makontrol na yan. naigulat na naaresto. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, walang Pinoy sa Indonesia na nadamay sa protesta. Nagbabalita mula sa frontline, Mon. Kaya, mga senador, mga congressman, tuloy nyo yan. Tutuloy din kami. Kayang gawin ng Indonesia, hindi ba kayang gawin ng Pilipino yan? Kaya, paalala po sa mga senador, congressman, at iba pang politisyan na magnanakaw dyan. Wala akong pinangalanan ha, pag nasaktan ka, ikaw yun. Mag-ingat-ingat kayo. Baka yung private plane ninyo, wala nang gulong yan. Baka yung sports car ninyo nakagarahe dyan sa kongreso sa ilalim, nasabi ni Corina Sanchez, sports car baka mo, puntahan mo ilalim ng kongreso. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mawawala lahat yan. Susunugin din yung Senado, susunugin din yung kongreso. Kayo, mag-ingat kayo, iwasan nyo yan. Kung ayaw nyong mangyari, yung nangyari sa Indonesia, huwag nyo nang asahan na darating pa sa ganun. Magtrabaho kayo ng ayos dyan. Dapat kayo ang matakot sa amin, kaya tinagurian kayong mga public servant, tapos kami ang matakot sa inyo, mga putang ina nyo. Public servant kayo, ano magtawag sa public servant? Utusan ng publiko. Nagserbisyo kayo sa publiko, mga servant kayo eh. Pero bakit mas mayaman pa kayo kaysa sa amin? At wala naman kayong ginagawa. Tingnan nyo, Vice President nga natin, lipad dito, lipad doon, lipad dito, lipad doon. Hindi inaawol. Pero pag kaming ordinaryong tao, maka-absent ka lang 2-3 araw, awol ka na, wala ka ng sahod. Tanggal ka pa sa trabaho. Pero si Sara Duterte, akala mong pinagmanan niya yung ari-arian ni Dora eh. Lipad dito, lipad doon, akala mo naman, explorer. Congressman, senators, and all of the politicians in the Philippines, warning. Kung kayang gawin ng Indonesian people yan, kayang gawin ng Pilipino yan. Wala namang mawawala sa amin. Bakit? Meron ba kaming tinatago na milyon-milyon halaga ng sports car? Meron ba kaming tinatago na milyon-milyon halaga ng mga Birkins? Mga Hermes? Mga Louis Vuitton? Chanel, Prada, Gucci? At mga luxury items? Ang mawawala sa amin. If you can live happily ever after, and you can trabaho ng maayos. Huwag kayong magnakaw. Wake up call sa politiko yan. Kaya nga si Montulpo, di ba? Anong sabi ni Montulpo? Ito, kita mo, sabi ni Montulpo, the honorable members of Senate and House of Representatives must see this video. Kita ninyo yan? Kayang gawin ng Pinoy yan. Sa kwento ko pa nga eh. Yung inventong robot ng Amerika, Russia, Japan at North Korea. Nanguhuli na magnanakaw, ilang minuto lang. Pagdating sa Pilipinas, nawala yung robot. Yun lang. Gamitin ng mga DDS yan para pang fake news. Kaya nga,
TYT Gas. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na pong masyadong habaan yung ating live kasi kanina pa po mahaba.